Kami ay nasa silid nang kami ay unang nagkaroon ng karanasan. Ang silid ay nagsimulang mapulo muli ng liwanag mula sa presensya ng Panginoon. Iyon ay napakalakas na anupat nagliwanag ang buong silid. Ang silid ay puno ng kanyang kaluwalhatian, sadyang napakainam sa kanyang harapan. Sinabi ni Jesus sa amin, mga anak, ngayong ipapakita ko sa inyo ang aking kaharian, pupunta tayo sa aking kaluwalhatian. Naghawak-hawak kami ng aming mga kamay at kami ay umangat pataas. Tumingin ako pababa at napansin ko na umalis kami palabas ng aming mga sariling katawan. So iniwan nila yung kanilang mga katawan. Mga minamahal, sa aming pag-alis sa aming mga katawan, kami ay nadamtan ng mga puting damit at nagpasimula kaming umakyat ng napakatulin. Dumating kami sa harap ng isang magkaparis na pinto na siyang pasukan sa kaharian ng langit. Kami ay namangha sa nangyayari sa amin. Salamat na lamang at kasama namin si Jesus, ang anak ng Diyos, kasama ang dalawang anghel na may 3 na pakpak. Ang una ko nakita ay isang usa, kaya tinanong ko ang isa sa aking mga kaibigan. Pangalan niya ay Sandra. Ikaw ba ay nakatingin sa parehong bagay na aking tinitignan? Hindi na siya umiiyak o sumisigaw ngayon tulad ng ipinakita sa amin sa impyerno. Siya ay nakangiti at nagsabi, "Oo, Isaw, ako ay nakatingin sa isang usa. Kaya nalaman ko na ang lahat ay totoo. Kami nga ay nasa kaharian ng langit." Lahat ng mga nakakatakot na nakita namin sa impyerno ay biglang nakalimutan na. Naroon kami nagsasaya sa kaluwalhatian ng Diyos. Pumunta kami sa kinaroroonan ng usa. Sa likod nito ay natindig ang napakalaking puno. Ito ay nasa gitna ng paraiso. Ang mga anghel ay nagpasimulang makipag-usap sa amin, subalit hindi namin maunawaan kung ano ang kanilang sinasabi. Ang kanilang mga wika ay ibang-iba sa atin. Wala rin katulad na anumang wika sa mundo. Ang mga anghel na ito ay pinapapasok kami at binuksan nila ang napakalaking pintuan. Nakita namin ang isang napakagandang lugar na mayroong iba't ibang mga bagay. Nang kami ay pumasok, isang ganap na kapayapaan ang pumuno sa aming mga puso. Ang mga anghel ay nagpasimulang makipag-usap sa amin, subalit hindi namin maunawaan ang kanilang sinasabi. Ang kanilang wika ay ibang-iba sa atin. Heavenly language. Wala rin katulad na anumang wika sa mundo. Ang mga anghel na ito ay pinapapasok kami at binuksan nila ang napakalaking pintuan. Nakita namin ang isang napakagandang lugar na mayroong iba't ibang mga bagay. Nang kami pumasok, isang ganap na kapayapaan ang pumuno sa aming mga puso. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan na hihigit sa lahat ng kaunawaan ng tao. Pilipos 4:7. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin sa Apokalipsis 2:7. Ang sino man na may pandinig, hayaan siyang makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ipagkakaloob ko sa mananagumpay ang makakain mula sa puno ng buhay na nakatindig sa gitna ng paraiso ng Diyos. Sabi, ipagkakaloob ko sa mananagumpay ang makakain mula sa puno ng buhay na nakatindig sa gitna ng paraiso ng Diyos. Ang punong ito ay isang simbolo ni Jesus. Dahil si Kristo ay buhay na walang hanggan. Sa likod ng puno ay isang ilog na may malakristal na tubig. Ito'y napakalinaw at napakaganda. Hindi namin nakita kailanman sa mundo. Nais na lang naming manatili sana sa lugar na iyon. Maraming beses sinabi namin sa Panginoon, "Panginoon, pakiusap, huwag mo na kaming alisin sa lugar na ito." Tumugon ang Panginoon sa amin, "Mahalagang bumalik kayo upang magpatotoo sa lahat ng mga bagay na aking inihanda sa mga nagmamahal sa akin. Dahil ako ay malapit nang bumalik at dala ko ang aking gantimpala." Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nang makita namin ang ilog, nagmadali kami rito at sumisid. Naalaala namin ang kasulatan na nagsasabi na sino man ang sumampalataya sa Panginoon, mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. 1:7-38.
Sino mang sumasampalatay sa Panginoon mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. John 7:38. Ang ilog sa ilog na ito ay tila baga may buhay sa kanyang sarili. Kaya nilubog namin ang aming mga sarili rito. Sa loob at labas ng tubig, nakakahinga kami ng maayos. Minamahal, ang liwanag sa loob at labas ng ilog ay karaniwan. Sa langit ang liwanag ay hindi nagmumula sa isang dako. Ang lahat ng bagay ay maliwanag na lamang. Ang Biblia ay nagsabi sa atin na ang Panginoong Hesus ang liwanag ng lungsod na yaon. Revelation 21:23. Sa pamamagitan ng aming mga kamay, kumuha kami ng ilang isda mula sa tubig. Hindi sila namatay. Kaya tumakbo kami sa Panginoon at tinanong siya kung bakit. Ngumiti ang Panginoon at sumagot sa langit, wala ng kamatayan. Sa langit, wala ng kamatayan, wala ng pag-iyak, wala ng sakit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Umalis kami sa ilog at pumunta sa iba pang lugar na aming masusumpungan. Nais naming mahipo, maranasan ang lahat ng bagay. Nais naming dalhin lahat ng bagay pabalik sa mundo kasama namin dahil lubha kaming namangha sa mga bagay-bagay sa langit. Ang mga ito ay hindi basta-basta maipapaliwanag ng mga salita dahil sa kadakilaan ng mga bagay sa kaharian ng langit. Yung binasa natin kanina, 2 Corinthians 12, 2 Corinto 12, yung binasa natin kanina. May mga bagay kaming nakita na sa anumang paraan ay hindi namin kayang isalarawan. Pagkatapos dumating naman kami sa isang napakalapad na lugar, isang kamangha-mangha at napakagandang lugar. Ang lugar na to ay puno ng mga mamahaling bato, ginto, mga esmeralda, mga ruby at mga diamante. Ang sahig ay yari sa purong ginto. Pagkatapos pumunta kami sa isang lugar na mayroon 3 malalaking aklat. Ang una ay isang Biblia na yari sa ginto. Sa mga awit sinasabi sa atin na ang salita ng Diyos ay mananatili sa langit magpakailanman. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Minsan na papalakpakan natin ang mahal na Panginoon. 119:89. Nakatingin kami sa isang napakalaking Biblia na ginto. Ang mga pahina ng ang kasulatan, lahat ay yari sa purong ginto. Ay kalawang aklat na nakita namin ay mas malaki pa sa Biblia. Ito ay binuksan at isang anghel ang nakaupo roon. Nagsusulat sa loob ng aklat. Kalawang aklat, sabi mas malaki pa sa Biblia. Ito ay binuksan ng isang anghel na nakaupo roon, nagsusulat sa loob ng aklat. Isipin nyo kung gaano kalaki yung aklat. At isipin nyo kung gaano kalaki yung anghel. Nagsusulat siya, nakaupo siya sa loob ng aklat mismo. Ganun kalaki yung aklat na pangalawa. Anong sabi, mga minamahal? Lumapit kami kasama ang Panginoon upang makita kung ano ang sinusulat ng anghel. Sinusulat ng anghel ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng mundo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Lahat ng bagay na nangyari, kasama ang petsa, ang oras, lahat ng bagay ay nakasulat doon. Ito ay nangyari upang ang salita ng Panginoon ay maganap na sinabi, ang mga aklat ay binuksan at ang mga tao sa mundo ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa na nakasulat sa mga aklat. Revelation 20:12. Isinusulat ng anghel ang lahat ng bagay na ginagawa ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Mabuti at masama, kagaya ng nasusulat. Isinusulat ng anghel ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Mabuti at masama. Nagpatuloy kami sa lugar na naroon ang ikatlong aklat. Ito ay mas malaki kaysa huling aklat. Ang aklat ay nakasara. Subalit lumapit kami rito. Kaming 7 ay sama-samang ibinaba ang aklat mula sa kanyang lalagyan ayon sa utos ng Panginoon. At inilagay namin ito sa ibabaw ng isang haligi. Ang mga poste at mga haligi sa langit ay kamangha-mangha. Hindi siya tulad ng mga gawa rito sa ibabaw ng mundo. Ang mga haligi ay tulad ng tirintas. Ang mga ito ay yari sa iba't ibang mamahaling bato. Ang ilan ay yari sa diamante. Iba ay yari sa purong esmeralda. Iba ay yari sa purong ginto. Ang iba ay yari sa kombinasyon ng iba't ibang mamahaling bato.
Nauunawaan ko na ang Diyos ang talagang may-ari ng lahat ng mga bagay tulad ng nasusulat sa Hagay 2:8. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan ko ng Diyos ay lubhang napakayaman at siyang nagmamay-ari ng lahat ng yaman sa buong mundo. Naunawaan ko rin na ang daigdig sa lahat ng kanyang karangyaan ay pag-aari ng ating Diyos at nais niya itong ibigay sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihingi sa pananampalataya. Susunod na verse, Awit 2:8. Ang sabi ng Panginoon, parehong 2:8. Yung isa kanina Hagay, ngayon naman yung awit. Ang sabi ng Panginoon, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa bilang mana. Ang aklat na ito na ipinatong namin sa ibabaw ng haligi ay napakalaki na. Upang mailipat mo ang isang pahina, kailangan naming lumakad sa isang pahina patungo sa kabilang bahagi ng aklat. Sinubukan namin basahin ang mga nasa loob ng aklat, kagaya ng sabi ng Panginoon. Nang una, napakahirap basahin dahil ito ay nasusulat sa kakaibang guhit na hindi namin maunawaan. Ito ay kakaiba sa anumang wika sa mundo. Ito ay sadyang panlangit, heavenly things, heavenly words, heavenly language. Kaya nga sabi ng malapay noon, ang mga sinasabi ko sa inyo ay mga bagay na panlangit at hindi nyo nauunawaan. Hallelujah. Ano sabi dito, mga minamahal? Subalit sa tulong ng banal na Espiritu, binigyan kami ng biyaya na maunawaan ito. Tulad ito ng isang bandana na inalis mula sa aming mga mata at naunawaan na namin ang nakasulat malinaw tulad ng aming sariling wika. Nakita namin lahat ng 7 pangalan namin ay nakasulat sa aklat. Nakita namin lahat ng 7 pangalan namin nakasulat sa aklat. Napansin namin na ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ay hindi ang pangalan na tawag sa amin sa ibabaw ng mundo. Pansin namin na mga pangalan na nakasulat sa aklat ay hindi ang pangalan na tawag sa amin sa ibabaw ng mundo. Ang mga pangalang ito ay bago upang ang salita ng Diyos ay maganap ng sabihin na bibigyan niya tayo ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaunawa kundi ang taong tumanggap nito. Sa langit, kaya naming sambitin ang mga pangalan. Subalit nang kami ay ibalik muli ng Panginoon sa lupa, ang mga pangalang iyon ay inalis sa aming alaala at sa aming mga puso. Ang salita ng Diyos ay pangwalang hanggan at ito ay dapat maganap. Mga kaibigan, ang Biblia ay nagsabi, Revelation 3:11, huwag mong pahintulutan na kunin nino man ang iyong korona. Huwag mong pahintulutan sino man na alisin ang lugar na inalaan ng Ama para sa iyo. Sa langit, mayroong milyong-milyong mga bagay na kamangha-mangha. Talagang hindi lang namin kayang sambitin ng aming mga bibig. Subalit, may nais akong sabihin sa iyo. Ang Diyos ay naghahantay sa iyo. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Gayunpaman ang mga tao lamang na nagsusumikap hanggang sa huli ang maliligtas. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon.